So mga kapatid, itong babasahin ko ay may kaugnayan pa rin sa passage ko na mula sa ating Panginoong Jesus na sa Mateo chapter 7 verse 30. So mga kapatid, open your Bible and let's start to read verse 16 hanggang 30. Okay, so pero try natin kung hanggang saan ang maipapaliwanag natin ngayon. Okay? Basahin natin ito ay ang lalaki ng mayaman. So di ba may kaugnayan siya doon sa huling video ko. 16. May isang lalaki naman na lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano po ba ang mabuti kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit tinatanong mo sa akin kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti at walang iba kundi ang Diyos. Kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos. Alin po sa mga ito, tanong ng lalaki, sumagot si Jesus. You shall not murder. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi sa kasinungalingan. Igalang mo ang iyong ama at ina. At mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, sinusunod ko po ang lahat ng iyan. Ano pa po ba ang kulang sa akin? Sumagot si Jesus, kung nais mong maging ganap sa harap ng Diyos, umuwi ka at ipagbili ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Nang marinig iyon ng binata, umalis siyang malungkot dahil napakayaman niya. Kaya sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Napakahirap para sa isang mayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayo kaysa sa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. So, mga kapatid, ano ang ibig ay mabibigay? Diba? Ang sabi ko sa inyo, walang maidudulot ang mga yaman o ang mga pera na meron na kayo ngayon dito sa mundo. Kumbaga is, di ba, sabi ko pa is huwag kayo makikipagsiksikan na kung saan ang dami-dami. Sila ay papunta sa kapatid. Alam dito sa kabila ay napakakunti. Di ba? Napakakunti na dumadaan dito dahil kakaunti lang ang naghahanap ng kapatid tungkol sa ating Panginoon Jesus. Hindi mo kung paano sila nakakabili sa amin. Ang sabi nating Panginoon Jesus, kung gusto daw ba niya mapabilang sa kaharian ng Diyos, di ba sinabihan siya nating Panginoon na sundin niya yung mga utos. Sagot naman ng lalaki, sinusunod naman daw niya lahat yun. Ano pa daw ba ang kulang sa kanya? Ang bilin sa kanya ng ating Panginoong Jesus, pinapauwi siya at ipagbili daw ang kanyang mga ari-arian at ang kanyang pera ay pamigay sa mga mahihirap. Subalit, ang tugon nito ng mayamang lalaki ay malungkot siya at umalis. At kaya sinabi ng ating Panginoon na mahirap para sa mga mayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Dahil nga sa mga kapatid, andun na kasi yung pagiging prideful ng mayamang lalaki ito. Pumapasok kasi dito yung pagkakaroon ng idolism. Ina-idol niya na yung pera, yung pagkakaroon niya ng popularity o fame dahil nasa mayaman siya. Ipapasok na rin dito yung pagkakaroon ng deception. Nandun yung inilalagay sa puso at isipan niya ni Satan na yun lang na pera niya o yung kayamanan niya ay sapat na yun ang makakapagpabigay sa kanya ng kaligayahan, ng katagumpayan sa buhay, di ba? Hindi niya nalalaman na yun ay patungo sa kapangyarihan. At dito na rin kasi nakadepend siya sa pera niya at sa yaman niya. Ito kasi mga kapatid na ngayon na ayaw natin Panginoon Jesus. Hindi ka kasi makakapag-serve ang pera ng ating Panginoon. So basahin natin yung sa Mateo chapter 6 verse 21. The Bible says, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Diba? Malinaw na yan ang ayaw natin Jesus. Kasi diba sabi nga sa Philippians 4:19, diba? My God will supply all your needs according to His riches and glory. So, hindi naman minamasama ng ating Panginoon yung pagkakaroon natin ng mayaman or i-bless ka ng ating Panginoon based sa riches niya, di ba? Sabi nga sa Philippians 4:19. Ang masama na kasi sa mata ng ating Panginoon Jesus kapag nandoon na yung focus natin sa pera. Okay? Nawawala na tayo sa alignment ng ating Panginoon Jesus. Napalitan na ng pera, ay nandoon na yung nakafocus sa kayamanan, hindi na sa ating Panginoon Jesus.
Open your Bible, 1 Timoteo chapter 6, verse 10. It says here, "For the love of money is a root of all kinds of evils. It is true this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs." So, mga kapatid, so, ang sabi dito, diba, ang pera ay nagkukos ng root ng evil. Okay? Kaya dahil ang pera, kapag ka ikaw ay nakapokus na, ito ay nagiging isa ng kasalanan. Kaya marami ngayon na gumagawa ng mga kasalanan dahil ang pinaka-root nito ay pera. Ang lahat ng tao kapag walang pera, di ba, minsan hindi na alam ang gagawin. Nandoon yung gagawa pa sila ng masama upang magkaroon lang sila ng pera. Tama ba mga kapatid? Kaya ang pera talaga ay pinaka-cause ng root ng evil. Nandun talaga yung focus ng tao. Naghihirap na sa pagtatrabaho dahil ang focus niya sa pera. The Bible says, di ba? Kung ang ibon nga pinapakain niya ng ating Panginoong Jesus, what more pa kaya tayo na mas pinaka-importante tayo sa ating Panginoong Jesus? Basta nandoon lamang yung pagtitiwala natin, ang ating Panginoon ang bahala sa atin. Siya ang magpo-provide para sa ating lahat. Kaya hindi natin kailangan pang mag-focus palagi sa pera. Dapat ang unahin natin ay ang kingdom ng ating Panginoong Jesus. Naintindihan ba mga kapatid? Lalong-lalo na yung salvation. Ngayong end times, dapat doon tayo nakafocus. Yung salvation, hindi sa pera, mga kapatid. Hindi yung paano ba tayo yayaman, paano ba ako magkakaroon ng pera, paano na ba kami kinabukasan. Diba? Maraming mga katanungan, maraming mga what if. Paano kung yung what if, isalitan mo kapatid ng faith. Palitan mo siya ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Makikita mo kung ano ang bunga ng iyong pananampalataya. Basta sinurrender mo na yung buhay mo sa ating Panginoong Jesus, ang lahat ng yan, ay bibigay lahat yan ng ating Panginoong Jesus. Katulad ko, bilang ako ay isang single mom, naka-full time ako sa ating Panginoong Jesus. Kaya lahat ng mga bills namin, lahat ng bayarin, sa Kanya ko lahat iniaasa. Hindi niya kami pinababayaan, palagi siya nagpo-provide. Kasi siya ang bahala sa amin. Kasi anak niya tayo anak niya ako, daughter niya ako. Amen, mga kapatid. So, let's read, open your Bible from Ecclesiastes chapter 5, verse 10. It says here, brothers and sisters, "He who loves money will not be satisfied with money, not he who loves wealth with his income. This also is vanity." Okay? Lahat talaga mga kapatid, kapag ang focus natin ay doon na sa pera, makuha natin yung mga nais natin dito sa mundo, nandoon yung focus natin, sinasabi dito na kahit kailan hindi tayo magkakaroon ng satisfaction. Hindi tayo makukontento kung wala ang ating Panginoong Jesus. Dahil ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kaginawahan, ay magkaroon ka ng presensya ng ating Panginoong Jesus. Kasama mo siya palagi. Yun ang pinaka-importante, mga kapatid. That is the most important things na dapat ay ang presence ng ating Panginoong Jesus ay nasa atin. Kasi kapag nandoon ang presensya ng ating Panginoong Jesus, daraan ka man sa trials, walang-wala ka man, pero may kapayapaan ka. At kung patuloy ka nagtitiwala sa ating Panginoong Jesus, alam mo na i-provide yan ng ating Panginoong Jesus. Kaya hindi natin kailangan na mag-focus sa pera. Naintindihan mga kapatid? Katulad ko, okay, mga kapatid, may times na talagang ang hawak ko talaga ay walang-wala. As in, said na said talaga. Pero, minsan, hindi ako nagtampo sa ating Panginoon. Hindi ako, wala doon yung pagpanik ko na, ano ba yan, wala na, walang-wala na. Wala na talaga as in. Ang ginagawa ko niyan, sa kausapin ko ang Panginoon, magpe-pray ako. Then, maya-maya, may darating na blessings. Maya-maya, meron na kaming sales. So, kasi nga, nandoon, kilala ko ang Panginoon. Kilala ko siya, na magpo-provide siya, hindi niya kami pababayaan. Yung kasi ang tunay ng pananampalataya, kapatid. Nandoon yung faith mo. The Bible says nga, di ba? Walk by faith, not by sight. Huwag titingin kung ano man yung nakikitang wala. Dapat nakafocus ka kay Lord, nakafocus yung faith mo. Huwag yung nakafocus ka sa wala. Kasi pag nakafocus ka sa wala, tapos hindi ka nakafocus sa meron, iba yung mararamdaman mo talaga kung wala kang attitude with gratitude na kung hindi ka kontento sa kung anong meron ka na ibinigay sa iyo ng ating Panginoong Jesus. Kaya nandoon talaga yung susubukin ka talaga ng ating Panginoon eh. May times talaga na walang-wala na yan. Hihintay, merong times na ubusin lahat yan ng ating Panginoong Jesus. Yung laman ng ref mo, laman ng bulsa mo, yung sales mo, wala ka pang sales, sa isang araw wala na talaga. Kasi nandoon na yung binili mo ng mga pangailangan mo. Tapos gabi na, di ba?
Wala na, naghihintay ka pa, Lord. Wala po ba kaming sales, Lord? Ganito, Lord. Wala na kaming ganito, Lord. Pahingi, Lord, ng sales. Pahingi, Lord, ng provision. Di ba? Maya-maya, nandiyan na. Magbibigay na ang Panginoon. Sakto sa pangangailangan mo. Yun, kapatid, ang tunay na pananampalataya sa Panginoon. Sa Kanya ka aasa. Katulad nga, di ba, na sinabi ko, wala akong inaasahan. Kundi yung Shekina, di ba, siya, at yung ACJ Baruch, di ba, yung store, at yung realty page.